Hello? Hello po, good morning po, Papa Jack. Good morning. Good morning. Good morning. What is your name? Ain po. Ano po? Ain, A-I-N-E. E-I? A-I-N-E. A-I? N-E. Ain? Apa. Ano pangalan mo talaga to? Or screen name? Half name ko po. Parang kang generic name ng gamot, ha? Ang Sorry. hirap mo, Ain. Anyways, ilan taon ka na, Ain? 31 years old po. Naku, may edad na to, guys. Charot. Charot lang, kasi 26 lang ako. Asa? Asa ka ngayon, ma'am? Nasa bahay po Anong ng lugar? mother ko. Caloocan, sir. Saan sa Caloocan? Kung tawagin saan, baka sumweldo ka pa sa akin. No? Ano po, sa North Caloocan po. North, malayong Caloocan. Yun ang tawag nila dyan eh, North eh. Diba? Ang daan mo ay sa may Belfast Avenue. Hindi ko Diba? alam. Kakanan ka sa may Sacre, dire-diretso ka sa may 7-Eleven sa dulo, kakanan ka ulit. Or pwede ka rin dumaan dun sa gilid ng Fairview Terraces. Tama, no? Yan pa, alam ko pa. Okay, anyways. Anong ginagawa mo sa buhay, Ain? Ano po, work from home tapos kasabay din po ng pag-aalaga ng 2 kids po. Single mom ka? Di ko pa po, siguro, kasi kakahiwalay ko lang po ng 24. Recently lang po talaga. Nung 24 lang? Yes po. Wala pang pero siguro- wala pang dalawang linggo. Yes po, marami pong tumatakbo sa isip ko, magulo. Okay. Gano'ng katagal kayo nagsama? Sige, kwento ko na po. Nakagkakilala po kami sa best friend ko. Pinasama niya po ako sa birthday ng kamag-anak niya, which is 2013. Okay. Then doon po kami nagkakilala, pinsang buo niya po ito. Then at first met po namin, siya na po unang nagharo, tinago niya agad yung aking rubber shoes. So love story, i-short natin. From 3 years, okay yung relasyon namin. Nung ligaw siya sa akin ng 2 years, so sinugot ko siya sa birthday niya. 2 taong nang ligaw sa'yo. 2 months pala, sorry, 2 months. Akala ko 2 years. Parang kulang yung taon. 2 months ang ligaw. Then Okay. 3 years, okay yung relasyon, walang mga red flag, walang kahit anong mararamdaman ka ng katulad sa mga past relationship ko na niloloko ako, yung trauma, wala. Okay. So, yun dun yung naglalambing, sweet. Pag nagkakamali ka, susuyuin ka talaga. Then, nung nangyari na nabuntis na ako, okay pa naman yung mga ganon. Ano bang ginawa After niyo? 3 Ba't ka nagbuntis? Alam niyo na yun, Papa sorry. Jack. Teka, kinasal na ba kayo? Kinasal kami 2022 lang, Papa Jack. Okay. So nauna kayo magkaanak? Opo. Okay. Kasi undecided pa po. Kasi syempre, ang one po ng parents ko is sariling sikap. Yung tumayo kami sa mga sarili namin mga paa. Okay. So, ako po ang Yun lang. aking Iba yung tumayo eh. Kaya nabuntis ka eh. Ako. Yun lang. Sa family ko po, kumbaga may kaya. Then sa family niya, nagilid, kumbaga. So, syempre, ang tingin ng parents ko sa kanya, anong buhay? Maiaano mo sa anak ko. So, syempre, nandun na yung sa parents natin na dahil concern sila, sabihin natin na maltrato nila itong aking asawa. So, past naman po yun. Kukwento ko lang para alam nyo din po yung pinaka-side or pinaka-feelings ng aking asawa. Kasi yun naman din po yung point ko kung bakit po ako tumawag sa inyo. Kasi bilang isang lalaki, gusto ko pong maintindihan. Hindi ka saan sure kung nanggagaling lalaki ang ka pa asawa pipilitin ko. ko to. Sige, tapos. Basta ayun po. Then, ayun nga, example na lang po yung mga situation na nagkaanak na kami pero hindi pa rin siya pwedeng mag-sleep over dito sa bahay namin, sa bahay ng parents ko. So, umuwi pa rin siya sa side niya. And 30 minutes na naman po yung away ng bahay nila. So, hanggang garahe lang siya. Hindi siya pwedeng pumasok sa sala.
So, Hmm. nandun yung term na hindi pa siya tanggap kahit buntis ako. Okay. Pero sa time pass by naman po na hilod naman po ang magulang ko, tinanggap naman din po siya after Mm. nga lang po ng ilang years. Hindi po siya gano'n kadali kasi ako po'y Mm. graduate ng college. Then yung husband ko naman po is high school graduate lang po. Mm. So that time nagkakilala kami, tricycle driver lang po siya. So, i-short natin yung story ulit. Back na, punta na tayo sa 2017, bumukod na po kami. Maliit lang na apartment, pero at least kami Mm. lang pong tatlo ng anak ko tsaka siya. Okay. Then, bilang tulong, tinulungan po kami ng mother ko makakuha ng isang van. Then, yun po yung hanap buhay namin that time. Tapos, naging driver po siya ng UV van. So, yun po yung pinaka-source of income pa namin that time. Then, dumating na lang ng March, yun po yung unang pagloloko niya sa akin. Mm. So, nararamdaman naman kasi siya, nandun yung paranoid, napaparanoid ka kasi may nararamdaman kang changes Okay. na may hinihingi ka ng oras, atensyon, na hindi mo na siya, alam, basta may something, hindi ko alam kung instinct ba yun talaga ng Mm. isang asawa na may ginagawang kalokohan yung asawa mo. So ako, wala akong ebidensya. So syempre, pagka ganung term, stress ka, then nagger ka. Yung number 1 na ayaw daw ng mga lalaki is pagiging nagger. Mm. So ako naman, sabi ko, bakit ganito yung nararamdaman ko? Ano yung pinaparamdam mo? Meron bang iba? So, Mhm. ako nararamdaman ko lang madaling araw na siya umuwi kasi pag driver naman, gano'n naman po yung klase ng alis ka ng madaling araw, uwi ka ng madaling araw. So, given naman na din yun, maghapon kayong hindi magkakasama. Although, pag mahaba ang pila po niya, nauwi po siya sa amin. So, nung nagloko po siya, 2018 na po yun, ng March. Nang nahuli ko siya, nakikipag-agawan po kami ng cellphone sa harapan po ng magulang ko. Kasi parang ramdam ko na na meron eh. So, hindi na hinintay ng father ko na makuha yung cellphone para makita at mabasa ko yung mga text message. Ang sinabi na lang ng father ko, meron yan, taga saan. Nung sumagot na siya ng taga saan, doon na po ako naglumpasay. Kasi lahat binigay ko sa kanya, ginibag ko sa kanya, career ko, yung pagiging isa sa anak, sa nanay, sa anak namin, pagiging asawa, lahat binigay ko. So, parang bumaksak sa akin yung langit, ganyan. Okay. So, kahit na ganun po, dahil mahal na mahal ko siya, Mhm. hindi ko pala nakwento na nung mag-boyfriend-girlfriend pa lang po kami, 1 year pa lang po kami, nagloko ako sa kanya. Pero ako po yung umamin. Wala pa po kaming anak nun. Para alam nyo rin po yung magiging reaction ng asawa ko or side niya. Kaya complete ko po itong ikakwento. Paano ka nagloko? So, yung first boyfriend ko po is nakita ko po siya ulit. Nakaka-unite po kami ulit. Pero 1 week lang po yun. Hindi naman po siya tumagal. Then, may Nag-sex nangyari kayo po nun? sa amin. Yes po. Pero sinabi ko po yun sa kanya. Ilang beses? Then sabi ko, isa lang po yun. Okay naman. Then ako po mismo nagsabi sa kanya Okay naman. na, anong okay naman? Yun nangyari. Hindi, syempre, ano po yung guilt na bakit ko po siya ginawa dahil may boyfriend po ako that time. Boyfriend ko po yung asawa ko ngayon. Then sinabi ko naman din po sa kanya yun Ba't mo na nga pala ginawa yun? siguro may feelings pa ako sa first boyfriend ko. Okay. Then, and then, yung salitang mahal ko pa lang yung boyfriend ko, not mahal na mahal. So, sinabi ko naman po yung sa boyfriend ko, nasabi ko sa kanya na nag-sex kami ni ganito, ganyan-ganyan. Ikaw bahala kung tatanggapin mo ko, basta ako magiging honest ako sa'yo kasi gusto ko lahat alam mo, kahit ikakadurog mo yon kasi iba yung pagiging tapat, sabi ko sa kanya. Okay. Sabi Let me ask you a favor. Okay. Sa lahat ng mga nakaantabay sa atin. Huwag niyong gagamitin yung word na honest dahil umamin kayo ng kasalanan. It's not honesty. Okay? Sorry. It doesn't go hand in hand. Okay? Naging honest. Hindi ka sige. naging honest. Nakipagtalik ka nga sa iba. Paano ka naging honest? Apa.
And it does not make your crime any lesser dahil umamin ka. Kasi yun ang dating sa akin ito eh. Inamin ko naman po sa kanya para tanggapin niya ako. Ang dating kasi nito parang you are going to put the blame on him dahil inamin mo naman. So, wala akong magagawa dito dahil inamin ko naman eh. So, tinanggap. Kasalanan is kasalanan. Wala tinanggap o hindi. Apa. Okay, go ahead. Tuloy mo yung kwento mo. Then, yun naman po, sabi naman niya, tatanggapin naman kita kasi mahal kita. So, bumawi po ako doon. Lahat ginawa ko ng effort. Pinagsisihan ko naman po yung sitwasyon na yun at never ko na po ulit inulit yung ganong sitwasyon ng buhay namin. And super ko po sa minahal for that. Kaya nung siya po ang nagloko, wala naman po, hindi pa po sila nagkikita, hindi pa po sila, wala pa po. Text pa lang po yun. Kaya pinagbigyan ko po siya for that. So kahit na masakit sa akin kasi nga sabi ko baka dahil sa nakaraan ko kaya kumbaga wala pa naman yung nabitbit niya eh. Kumbaga kaya pa naman pagbigyan muli. So nag-ano ulit po kami, nag-start over na naging normal ulit yung relasyon po namin. Then same year din po, nagloko din po ulit siya. So, hindi ko po alam kung anong reason niya behind that. Pero iniisip ko pa rin, baka dahil din po sa first na ginawa ko. So, kung March po nagloko siya, November naman po nagloko siya ulit. So, gano'n na naman po yung paranoid ka na naman, yung sitwasyon na gano'n. Pero every time na nararamdaman ko po yun, sinasabi ko po sa kanya na, sabi ko, pa may something akong nararamdaman, huwag mo na ituloy. So, ganun na yung sinasabi ko hanggang sa nalalaman ko siya na meron talaga. Okay. So, dahil mahal ko pa rin siya, pinagbigyan ko pa rin po siya, umuwi po kami sa probinsya, sinama ko po siya, gusto mo sumama ka, uuwi ako ng probinsya para makapag-unwind tayo. So, nag-restart ulit kami ng another. Pinagbigyan ko ulit siya. Then, before pandemic, ito po yung term na mabigat sa akin. January, nakakaramdam na naman po ako ng something. Okay. Na may bumubulong sa akin na kalikutin mo yung van, baka may pera doon or something, may makita ka. Pero hindi ko in-expect na ang makikita ko po sa van ay isang cellphone. No. So yung cellphone na po na yun, nakita ko po siya sa ilalim ng driver's seat. Unexpected kasi hindi ko inaasahan yun yung makikita ko. Then Ano ba hinahanap may picture mo? nila. Pera po. Okay. Kasi syempre issue din po namin mag-asawa sa isang pamilya ang pera. So nakakita po kasi ako ng parang 10K. So sabi ko, bakit siya may 10K? Anong tinatago nito? Bakit ganon? So wala siyang sinasabi. So kinalikot ko lang po yung van. Then yun po yung nakita ko yung cellphone. Then yung mga messages po nila na may nangyari po sa kanila. Habang nakapila po siya dun sa terminal nila, pumunta po siya sa place ng girl. So ako naman, bakit kailangan pa ulit-ulit? Tapos this time may nangyari na po sa kanila. At that time, madaling araw po yun. So, ginising ko po siya. Sabi ko, ano to? Sabi ko, ano yung cellphone na to? Tapos, tahimik lang siya, hindi siya nagsasalita. Then, tinawagan ko po yung number. Matapang pa po yung girl. Actually, yung girl, teacher niya po yun ng high school. Ha? Sabi niya, ikaw po. Talaga? Yes, sir. Yes po. Yung girl, sabi niya, hindi mo kasi kayang ibigay yung mga pangangailangan ng asawa mo. Gaya na? Kaya ako nagbigay. Siguro Sexual? po yung sex. Kasi may times po na kapag pagod po ako or stress ako, hindi po talaga ako hindi ko po binibigay sa kanya yung gusto niya. Then ito pong girl na to, may asawa po siya. Kasal din po, may anak din po sila. Then may edad din po. Kaya syempre yung tingin ko sa sarili ko, sabi ko, bakit may edad? Syempre ang liit ang tingin sa sarili ko na anong kulang ba sa akin? Anong mali sa akin? Pangit ba ako?
Kasi 38 tapos ako 20 something lang. Bakit kailangan mo ko ipagpalit? Anong gusto mo ipamukha sa akin? Wala naman siya, hindi naman siya nagsasalita. So, dahil sa pagiging gusto ko po makita yung kabit, Mm. then sinumbong ko din po sa asawa. Okay. Then ang nangyari po noon, nakipagkita po sila sa isang mall. Ang alam ko po is kasama po yung asawa. Okay. So ang ending po, ang nag-usap lang po ako at yung asawa ng kabit. Okay. Kasama ko po yung anak ko that time. Sa food court po kami nagkita, yung asawa ko nag-park lang. Then sabi nung asawa nung kabit, doon tayo sa sasakyan mag-usap kasi medyo pribado tong pag-uusapan natin. So pumayag naman po ako, doon kami usap sa sasakyan. Okay. Unang kinuha niya po yung mga ebidensya, like yung cellphone. Amin na yung cellphone. Binigay mo. Binigay ko naman po sa kanya. Paktay. Kasi pwede ko po tanggalan ng lisensya yung asawa niya eh. Tapos sabi niya, hindi mo ba alam, kapitan ako? Ay, kapitan po kayo. Nang alin ng seaman po ba? Number ko, ganyan-ganyan. Hindi, kapitan ako sa barangay sa ganitong lugar. Umiiyak siya, nagkukwento siya. Alam mo, kawawa ka sa asawa mo. Ako, nakikipag-sex ako sa mga ibang babae pero hindi ko ina-attach yung sarili ko, hindi ko minamahal. Pero ang asawa mo, grabe siya. So tanggap, Kawawa ka dyan. so tanggap nung lalaki? Hindi po niya tanggap. May hiningi po siya ng isang bagay. Ano? Nasabi ko, hindi po ako po. Hindi ko po kaya yung gusto niyong ibigay. Gumanti kayo? Na may yun nga po, hinihingi niya din po yung ginawa niya sa asawa niya. Ganti tayo rin, ganon. Ang sa akin naman, hindi po ako ganong klaseng babae. Yun ba yung hinihiling niya? Opo, yung sex po. Talaga? Sabi niya, negosyo lang to. Isipin mo, negosyo lang to. Gusto kong gumanti sa asawa mo sa ginawa niya sa asawa ko. So, ang ending, ang first po, hindi po ako pumayag. Okay. Pero binabantaan niya po yung buhay ng asawa ko. Sabi niya, wag lang kami magkikita sa daan ng asawa dahil gaganti talaga ako. Umiiyak siya. Tapos yung pagkakasabi niya, meron yung punto. Galit siya. Inulit niya pa yon, sige, final na ba yan? Final na ba yung desisyon mo? Na hindi ka papayag? Okay. Kasi papatayin ko talaga asawa mo. Oh my God. Ako alam niyo yung gulong-gulo ko na, sabi ko, oh my God, ayoko mawala ng asawa. Okay. Ako yung ginawa ng mali, pero bakit ganun? Ayoko mawala ng ama yung anak ko. Kasama ko yung anak ko that time. Pero wala akong choice. Ninunok ko. Pumayag ako sa gusto niya kahit ayaw ko. Saan nyo ginawa? Hanggang ngayon, dala ko po yun. Saan nyo ginawa? Nagpartel po kami. Kasama anak mo? Opo, sa CR po namin ginawa para hindi po makita ng anak ko. Ilang taon na yung anak mo? Kung 20. Hindi ko po alam kung 3 or 4 years old po siya that time. Okay. Niwan po namin siya sa kama. Pero ako, ang nasa isip ko lang, isang sundot lang naman, maliligtas ko naman yung buhay ng asawa ko. Yun lang yun. Ganun lang yun. Wag mo nang isipin kung ano. Pero hindi ko alam na magiging daladala ko pa yan hanggang ngayon. 2020 po yun nangyari. Pero hanggang ngayon, daladala ko po yun. After po nung nangyari na yun, ayoko na sana, binananate, ayoko na sanang kumalat pa to, kundi uubusin ko yung angkan mo. Tapos nag-shakean sa sinatigan lang kami sa isang fast food. Wala akong conversation na ma-record kasi that time lobat yung cellphone ko. So wala akong laban. Wala. Talo ako. Para sa asawa ko, ginawa ko yun. So, binaba niya kami sa fast food. Doon kami hindi ko alam kung paano ko na-contact yung asawa ko. Kung umuwi ba kami, hindi ko na matandaan. Binilan pa niya kami ng food, yung boy na yon.
After nun, hindi na po kami nagkita, wala na po kami communication. Then pag uwi ko sa bahay, sinabi ko sa asawa ko yung nangyari. Dahil sa pagmamahal ko sa'yo, ginawa ko yun. Dahil ayoko mawala ng ama yung mga anak mo. Ayoko kita mawala sa buhay ko kasi mahal na mahal kita. Mhm. So nag-pandemic, umokay kami. Ano sabi niya? Tahimik lang siya, Papa Jack. Hindi ko alam kung most of the time tahimik lang yung asawa ko. Actually, nung alam ko nag-usap kami ng madaling araw, umiiyak siya. Sabi niya pinagsisisihan niya daw yung ginawa niya sa akin. So ako dahil mahal ko yung tao, nag-continue pa rin ako sa relasyong meron kami. Kasi gusto ko pa rin ng kumpletong pamilya. Despite of all challenges na dumating sa buhay namin. Mhm. Then, ayun na po, pandemic. So, magkasama kami. So, yung peace of mind ko, okay. Yun lang naman yung makakagaan sa akin eh. Yung maramdaman ko na concern sa akin, minahal niya ako, pabalik. Alam ko naman nagsisi siya no, naramdaman ko naman po yun. Ikaw nagsisi ka? Hanggang sa, apo, Ikaw nagsisi ka? opo, kasi di ko po gusto yun. Mhm. Hindi ko po gugustuhin yun na makipag-sex ka sa taong hindi mo kilala. Okay. Hanggang ngayon, dala-dala ko pa rin na parang ang dumi-dumi ko. Mhm. Kasi baka akala niya, ginusto ko yun. No, hindi. Never ko gugustuhin makipag-sex sa hindi ko kilala. Mhm. So, sige po, na-pandemic na po. Akala ko, okay na. Akala ko, wala na mangyayaring third party. Pero kailangan namin maghanap buhay kasi pandemic, wala pong income. Mhm. So, ako, naghanap po ako ng trabaho. Siya, naghanap din po siya ng trabaho. Separate ways na naman po kami. Ang anak ko po, naiwan po sa mother ko. Sila po yung nag-aalaga. Mhm. Nasundan na naman po ulit yung pambabae niya. Which is 2022 November. Okay. 2021 November. So, kinachat ko yung kinukutuban ako na parang meron. Kinat ko yung girl, which is siya pala talaga yung babae ng asawa ko. Pumunta kami sa isang statue sa San Jose del Monte, yung sa Padre Pio. Mhm. Nagtitirik ako ng gandila. Basta every time po na mabigat na nararamdaman ko, pinagdadasal ko po na, Lord, bigyan niyo po ako ng sagot. Tulungan niyo po ako makita yung liwanag, yung everything. Kasi hindi ko alam bakit ganito. Ganito na naman yung nararamdaman ko. Na-stuck na naman ako sa ganitong sitwasyon. Mhm. Kapag uwi po namin sa bahay, nilog in ko po yung account niya, nilog out ko po yung Facebook account niya. Then may nakalagay po itong cell number. Okay. Nilagin ko po yung cell number na OTP po siya sa cellphone mismo. Okay. May dami account po ako nakita. Mhm. Tapos yun po, nakita ko naman po yung conversation nila ng kabit niya. Iba na naman yan. Then yung kabit niya na to, meron din pong asawa at anak. Mhm. Pero dahil nga mahal ko rin po ulit siya, pinagbigyan ko na naman po siya. Nagsama na naman po kami. Buti hindi ka niyaya ng asawa makipag-sex ulit. Hindi ko po alam kung may nangyari sa kanila kasi this time po gumitna na po yung family ng asawa ko. Hindi, ikaw. Buti hindi ka niyaya ng asawa ulit. Kasama, nagkita po kami. Yung asawa ng Ah. babae? Asawa sa asawa po, magkasama. Kasama ko po yung asawa ko, then kasama niya rin po yung asawa niya. So, 4 po kami. Mhm. So, nung una ayaw po mag-sorry sa akin nung kabit. Mhm. Sabi lang nung asawa niya, ikaw yung kumabit, ikaw yung humingi ng sorry. Mhm. So, nung una ayaw pa po mag-sorry. Pero nag-sorry naman din po yung isa. Mhm.
Then nakala ko that time puputulin na nila. Pero mabigat pa rin po eh. May something pa rin po eh. Kasi habang nagtatrabaho ako, Mm. meron pa rin po ako nararamdaman na something. Okay. Then, may kinuha po kami sa isang mall. Mhm. Kasama ko pa yung asawa ko. Sabi ko, parang meron pa. Tapos yun nga, nakita ko yung mga text message na nagchat pa po sa kanya yung kabit. Mm. Na kung kailan nakapag-desisyon na ako na ikaw ang pinili ko, tsaka mo ko iiwanan sa ere. Okay. Pero that time, tinigilan na po talaga ng asawa ko. Mm. So, umokay naman po ulit yung relasyon namin. Pero bago po siya nagising doon, pinapasok po nung pamilya ng asawa ko yung... Kasi malis po sa akin that time yung asawa ko eh. Saan Sabi niya nagbanda? kailangan natin mag-cool off. Okay. Kailangan natin mag-cool off. Wala naman akong babae nito. Sabi niya ganun, wala akong babae nito, ganyan-ganyan. Then, nung nandun na siya sa bahay nila, may okasyon, nag-video call kasi nga namimiss siya ng anak ko, ilang araw na po hindi umuwi, 2 to 3 days na po siya hindi umuwi. Mm. Nakita ko yung ngiti niya, sobrang ngiti-ngiti siya, sakaling ako nagluluksa. Mm. So sabi ko, kailangan ko akong pumunta doon, parang may something ako nararamdaman doon. Mm. Then pumunta ako doon, sabi ng mama niya, huwag kang papasok ng bahay kasi mapapahiya ka lang. Mm. So sa labas po ako pinaghintay. Doon po kami nag-usap na talagang ayaw na po talaga ng asawa ko. Sabi ko, sige, amin yung susi ng motor, susi ng ganyan. Tapos sabi ng mama niya, doon na lang kayo mag-usap sa inyo, sa kung saan kayo tumira, ganyan-ganyan. Mhm. Parang pinapaalis po kami ng mama niya. Then sabi ko, naiihi po ako, ganyan. Mm. Ang pakiramdam ko po that time, ang babae po nasa loob. Okay. Then hanggang sa nakauwi na po kami ng bahay, may nag-chat po sa asawa ko, sabi niya, kung gagawa ka ng kalokohan, siguraduhin mo ikaw yung mapapahamak, hindi yung asawa ko. So anong nangyari po? Yung kabit, tsaka yung best friend po niya, nakatrabaho niya, dahil may okasyon po, pinapunta po nila sa bahay. Mhm. Sa bahay po nila. Then ang naghatid na po sa kabit niya is yung best friend niya, which is binugbog po ng asawa, Okay. yung best friend niya. Which is dapat si Mac po ang maghahatid. Mm. Ay, sorry. Napangalanan mo si Mac. Which ka is, nag- syempre maghahatid dapat. Hindi ka nag-iingat. Sorry. So yung nabugbog po yung best friend niya, dun yun po yung nag-chat sa akin na sabi ko na nga ba, nandyan yung kapit mo. Okay. Tapos ayun, nag-usap na po yung parents sa parents, ganyan. So, continue pa rin naman po yung relasyon namin after that. Okay. Then after nun po nun, kinasal po kami in the next year. Buti nagpakasal kayo. Despite of all the challenges po. Kasi nga mahal ko pa rin po yung tao yung kahit na ang toxic na po ng relasyon namin, ang dami na po nangyayari. Mm-mm. Aminado naman po ako na never po ako, na pagsasalitaan ko po siya na masasakit. Example na lang po na sa isang bagay na sinasabi ko sa kanya, wala kang ambag sa ganyang bagay. Mm. Which is sa lalaki, in-explain naman po sa akin, mga nakapaligid sa akin, masakit yun bilang isang padre ng pamilya, sasabihan mo ng ganun. Kaya niya yun? Okay lang yun. Dalawang lalaki Sa naman kanya nakasex po mo. parang, Ano pa ba yung pride na iniingatan mo sa... Medyo plastic yung part na yun. Ano? Kung iniintindi mo, pwede siya masaktan doon sa word mo. Dalawa lalaki mo, ba't ng panty mo? Sa CR na yung pangalawa eh. Ano pang sakit na iniintindi mo? Tapos? tapos ayun po, ngayon po na medyo separated po kami, na ako po yung nakipaghiwalay. Kasi this time naman po, hindi ko po alam kung parang recently po kasi nakita ko po may mga dating app po siya. Pero ang date po nun is October, November, December, tsaka January. Okay. Pero wala naman na po ako nabasa kasi dating app lang po siya na parang nakaano lang po, register lang po sa Apple niya. Ang akin naman, pero bakit ano na naman to? Parang sa akin, bakit hindi di ba, parang ako naging honest naman ako sa kanya after ng mga nangyari po .
bakit may ganito na naman kaming sitwasyon ng Mm. ng ganitong sitwasyon na naman po. Kumbaga hindi na wala na po ba kaming stepping stone na aangat kami na naka-focus lang po kami sa mga anak namin, sa pamilya namin, gano'n po. Ako Hmm. po kasi naka-focus na po ako sa mga anak ko. Then ayun po, dahil nakakaramdam na nga po ako, napaparanoid na naman po ako, which is ayaw niya po yung nagger, ayaw niya po ng, gusto niya po tahimik lang, gusto niya po na pag may iniinda ako, tatahimik lang ako, hindi ko siya sasabihin. Kasi pag sinabi ko, nagger na naman ako, ganyan. Which is, pagka nag-open up po ako sa kanya, umiiyak po ako sa harapan niya, sasabihin niya lang, ang mukha niya lang is plain, parang wala na siyang pakialam, nag-irita siya. Ganun na po yung pakiramdam niya sa tuwing every time na nag-open up po ako sa kanya kung ano yung kinakatampo ko, ganyan. Kailangan ko rin naman ng attention mo, ganun. Hanggang sa napagod po ako na sinasabi ko naman po sa kanya yung nararamdaman ko para maintindihan niya ako kung saan po ako nanggagaling. Sabi niya kasi pas na yun. Wala na dapat yun. Dapat bigyan mo ko ng 100% na tiwala mo. Tapos sabi ko sa kanya, gusto ko kasi matrack ka kung nasaan ka. Halimbawa yung GPS po. Mm. Para yung tiwala ko bumalik. Kasi syempre, in-earn po yun. Hindi naman agad-agad mababalik po. O yung sa akin naman po, aminado naman po ako doon. Hindi ko po yun pero pinagsisihan ko po yun. Mm. Then yung hindi ko na rin po alam yung password niya sa Messenger. Ayaw na niya na po ipaalam. Mhm. Kaya ako po ngayon this time po gulong-gulo po ako. Bakit hindi niya po gawin yung mga bagay na magpapakampante sa akin. Okay. So parang iniisip ko, baka meron to, bakit ayaw niya ibigay? Bakit naiirita siya? Hindi naman daw kailangan mga ganun-ganon. Mm. So para sa akin, ilang months po ako ng ganun na pinakausap ko siya, hindi mo ba ako maintindihan na para ma-earn? Gusto ko lang naman maging tapat tayo ngayon sa relasyon natin, sa present. Kasi alam mo naman nangyari sa past natin, di ba? Sabi kong gano'n sa kanya. Para lang magkaroon ako ng peace of mind. Kasi sobra akong paranoid, sobrang magulong-magulo na yung utak na onting bagay lang pinag-aaway na po namin, ganyan. Mm. Then, meron na po kasi kaming bunso. So, yung dalawang batang po ito, habol na po sa kanya eh. Pero since 24 po, sabi ko, sinoli ko po siya sa mother niya. Kinausap ko na rin po yung mother niya na sabi ng mother niya, kasi pag ganyan, lahat lulunukin mo. Lahat ikaw mag-a-adjust. Babae ang mag-a-adjust. Sabi ko, sa isip-isipan ko, paano naman po yun? Nakakapagod din po na ikaw lang yung laging mag-a-adjust. Lahat po ng sinabi niyo, ma, binago ko na ma. Yung pananalita ko sa kanya. Pag nag-aaway kami, nasasabihan ko siya dati ng tanga, ng bobo, ganyan. Na kinaliliit niya, binago ko po yun. Iniwasan ko na po yun magsalita ng mga ganung bagay. Basta lahat po na nireklamo niya, ino-open niya. Sa magulang niya naman po ino-open sa side niya. Pero sa aking asawa niya, hindi niya magawang i-open. Hindi Hindi naman kailangan sabihin pa sa iyo. Huwag mo siya sabihan ng tanga. Kailangan ba bang sabihin sa iyo yun? Pag galit po ako, or Hindi yun ang point ko. pinag-aaway po kami. Hindi yun ang point ko. Sinasagot ko lang, sinasabi mo na doon siya sa magulang niya. Kasabi, dapat ba bang sabihin sa iyo yun? I mean, do you need that reminder? Na wag mo sabihan ng tanga yung asawa mo? Talaga ba? Tinatanong lang kita. O tapos? Tapos po yung sabi niya kahit may ginagawang kalokohan yan, kahit na, ang sabi niya, kahit na hindi natin malalaman, okay lang yan kahit di mo alam yung password niya, di mo alam yung kung nasaan siya. Pagkatiwalaan mo lang siya 100%. Pero para sa akin, parang hirap pong ibigay kung hindi naman po niya ako binibigyan ng dahilan para magtiwala ulit. Kasi kung wala kang tinatago, bibigay mo. Kayo sir, Papa Jack, kung hindi ko po kasi makuha yung punto nila bakit hindi po nila ako maintindihan na gusto ko po i-track yun. Hindi lang dahil sa babae. Dahil sa babae yun. Ay, number 1, babae. Sige na nga po.
Plastic pa tayo. Para alam ko rin po from time to time kung nasan po talaga siya. Malalaman niya rin naman po kung nasan din po ako. Kumbaga vice versa lang naman po kami. Okay. Which is ang laking question mark, bakit hindi? Bakit hindi pwede? Then nagkakaroon na din po kami ng issue sa mga friends niya na halimbawa na lang po may schedule lang po sa isang linggo na magbabasketball po siya na hindi niya po kami isasama, sila lang po, na kahit hindi ako pumayag, go pa rin siya. So syempre bilang asawa, masama loob mo. So may mga ganong desisyon na rin po na, may sariling desisyon na rin po siya na hindi na po kami niya sinasama. Sabi ko, sama mo yung anak mo para makakapag-banding kayo, manonood siya sa'yo. Ayaw niya, gusto niya siya lang mag-isa, kasama yung mga ka-driver niya. So ako question mark na naman. Dati po kasi sinasama niya po kami, kahit saan siya mapunta, mapaburon man yan. Basta kahit saan, sasama niya po kami. So, tapos biglang nagbabago na lang po, kaya ako napaparanoid. Na, imbis na hindi po ako mag-isip, napapaisip po ako kung meron po ba or wala. Ngayon po, na wala na po kami, sabi ko sa kanya, sinabi ko naman po yung dahilan. Kailan kayo naghiwalay? 24 po. Actually, Father's Day, nag-open po ako sa kanya na nakakapagod na po intindihin yung sitwasyon namin na lagi po siyang galit sa mga bata eh. Kada uwi siya, sabi, given, pagod, sige po. Saan na ba ako? Pinipilit ko po siyang intindihin kung bakit tahimik lang po siya, hindi siya nag-open sa akin. Yung mga bagay na, ako kasi gusto ko masolusyonan po ng hindi lalabas sa amin eh. Okay. Lalabas lang to kapag wala na akong masabihan. Yung people na ang bigat-bigat na nararamdaman mo at kailangan mo na makakausap. Hindi dahil sa gusto mo siyang i-chismis or what, dahil gusto mong malaman na may mali ba ako or ano lang talaga, ang tanga-tanga ko lang talaga. Yung mga ganun term po. Kaya most yung mga kinakausap ko is born again para kahit pa paano open yung mind nila, naiintindihan nila yung asawa ko para maintindihan ko rin po kung bakit kailangan. Sabi naman nila, wala namang problema sa GPS eh. Wala namang problema kahit alam mo yung messenger. Kasi ako lalaki rin ako. Kung gusto ko maging payapa utak ng asawa ko, ibibigay ko yung gusto niya. So, ngayon po, 24, then linggo, nakipag-chat po siya sa akin. Kumbaga nagchat-chat po siya, hindi ko po siya nire-replyan. Kasi nga sabi ko parang napagod ako eh. Parang hinayaan mo akong mag-isa. Okay. Then, yung onting appreciation man lang na ganito, ang ganda ng ganito, ang linis ng bahay, ganyan-ganyan. Yung papuri man lang sa isang babae at asawa, napakalaking bagay po sa amin yun. Nakaka-relieve po yun sa pagod namin. Na hinahanap ko po sa kanya, sabi niya lahat na lang, marami kang sinasabi, lahat na lang may sinasabi ka, parang ganon. May trabaho ako o wala, may sinasabi ka pa din. So, parang namanhid na siguro siya sa mga lahat ng mga reklamo ko sa kanya. Pero this time po, nakikipag-communicate pa rin po ako sa kanya kasi ayoko po siya i-block eh. May mga anak po kami at ayoko po madamay yung mga bata sa sitwasyon. Although damay na po sila, lalo na po yung panganay ko is may isip na po. So, sa anak ko naman po, sabi ko settlement na lang tayo. Sabi ko ganun sa kanya, total ganun naman din ginagawa mo, tutulog ka na lang, aalis, babiyahe. Then sabi ko nga sa kanya, may trabaho din naman ako, kung pwede twice a week na lang yung day off mo. Hindi pa rin po siya pumayag doon. Tuloy-tuloy pa rin po siya, Monday to Saturday pa rin po yung kanyang trabaho, then Sunday po sa amin. Ako po, sabi ko sa kanya, nakukulangan ako sa oras na panahon mo sa amin mga anak mo, sa akin, bilang asawa mo, ganyan. Lahat po yun nang hinain ko sa kanya. Lahat po yun sinasabi ko sa kanya. And every time nagtatampo po sa kanya, although sinusuyo ng isang kalabit, okay na, kinabukasan, pero hindi na-resolve yung problema. So, ganun po yung nangyayari sa pattern ng sitwasyon ng buhay ng mag-asawa po namin. Then, nung linggo nga po, nakipag-chat na po ako sa kanya kasi video call dyan daw po yung mga anak namin. Okay naman po. Kaso, andun yung parang, ginaget pa rin po niya na kinikilig ka naman. Kasi naka-video call po eh. Yung bunso ko naman, ayaw naman po lumubay sa akin kasi 2 years old po yun. Yakap-yakap.
nakikita ko rin po siya. Mhm. So kaya po ako nakipaghiwalay para po hindi para i-end as end lang po. Para ma-realize na lang po na kung gaano din po kami kahalaga sa kanya. Na hindi lang po sustento ang kailangan namin, kailangan din po namin ng atensyon at pagmamahal ng mga anak niya. So hindi niya Okey. po kasi ako maintindihan kaya ginawa ko po, give up ko po yung relasyon namin. Tinuldukan ko po. Pero not insist na wala na talagang patutunguhan or wala ng pag-asa. Siguro cool off lang sa term na ma-realize natin kung ano yung halaga ng isa't isa. So ngayon nagcha-chat po siya, ganyan, and may nangyayari pa rin po sa amin. We Pu Pumupunta po rin po siya sa bahay. Kailan yung last? Nung makalawa lang po. Okey naman. Ay, makalawa? Yung makalawa lang po. Then nag-open up ako sa kanya, ano na ba tayo? Kasi may Mm. nangyayari sa atin. Tapos may times po na nakwentuhan ko po yung mga ate niya, Sunday lang din po yun na sabi Mm. ko, may mga voice record po kasi kami ng away namin, what? Sabi kasi ni ganito, ganyan, ganyan. Grabe daw po yung mga pinagsasabi sa akin. Parang baliktad, kabaliktaran. Sabi niya, ikaw daw ulo nag-chat eh. Tapos Mm. ganito yung makikita namin, ganyan. So, kwento na para lang kumampi sa kanya yung side niya, sasabihin niya po yun. Sabi ko naman sa kanila, ayoko po sasabihin ko lang po kung ano po magtotoo. Mm. Kasi hindi naman po pwede na side lang niya yung sasabihin niya. Sabi side ko rin, ipa-explain ko rin po sa inyo. Mm. Tapos ayun, binawi ko po yung motor, naghiwalay kami. Ha? Ba't Kasi mo sabi ko, binawi yung motor? nakaambag sa motor. Ano ba yan? Kasi yun po ay hati po kami ng kapatid ko doon. Kaltas po sa sahod ko yung pinanguhulog ko doon. Then yung half po nun sa sister ko po galing. Then, binawi ko po yun. Kasi ayoko po, yung nasa isip ko po kasi may girl. Ayoko pong sumakay doon yung girl. Ayoko po makita gagamitin nila yun. Sabagay. Yun po yung nasa isip ko. Kaya kukunin ko po yung motor. Wala pong iba. Yun lang po yung pinakadahilan ko. Ayoko may makita gumamit nun. At may sumakay doon iba. Then yun, kinulit niya po yung parents niya. Nakabili po sila ng motor, inutang. Okay. Kumbaga sabi ko, sana inisip mo na lang yung anak mo, pang anak mo na lang sana yan. Pan-therapy na lang ang anak mo sana yan. Mga ganun bagay na lang po sana iniisip niya. Kaso, nasa point ko ako na bakit hindi kami parehas ng iniisip? Ako, focus ako sa pamilya ko. Naipon ako, nauubos yung ipon ko para sa pamilya ko, sa mga anak ko. Gusto ko mag-enjoy sila, ganyan. Bakit hindi siya ganun? Yun yung iniisip ko. Bakit importante sa kanya mga bagay na lang niya yan. Nasabi nga yung mga bagay na yan, sa'yo nga lahat na nakapangalan eh. Sa akin, wala ako dyan. Eh, mag-asawa naman Ang kayo. inaano Di ko sa sa inyong totoo- dalawa yun. Opo. Mm-mm. So sabi ko naman sa kanya, kung gusto mo ng sariling iyo, paghirapan mo, pag-ipunan mo. Sabi, So parang hindi big kanya issue sa yun. kanya na, Kasi mag-asawa kayo eh. Hindi kanya? naano ko lang po na ganun po yung Okay. sitwasyon. Kasi may sasakyan din po kaming kinuha dahil pinang-grab po niya. Yun nga lang po is pumalpak po yung grab. So nangyayari po, kaltas po sa sahod ko yung binabayad ko dun sa kotse. Which is, pag nawalan po ako ng trabaho, baka po ibalik ko na lang po sa bank, sa bank na lang po yung kotse para hindi rin po ako mamoblema. Anong work mo ngayon? Work from home po ako. Anong work mo ngayon? Logistic po ng online business po ng sister ko. Okay. So, ayun po, yun po yung source of income ng kasabay po ng pag-aalaga sa dalawa kong anak. And sinabi ko rin naman din po sa kanya yung hirap na pinagsasabay lahat-lahat ng trabaho. Pero parang, sasabihin niya lang, naiintindihan kita, pero parang hindi ko naman nararamdaman kasi yung mga changes na gusto kong, mga sinasabi ko sa kanya, hindi naman po niya ginagawa eh. So ako, nako-confuse ako kung bakit ganun siya mag-desisyon. Then yun nga po, yung sa mga bagay na dapat ang focus na lang natin is yung future ng mga anak natin. Halimbawa, yung target natin, gusto natin magkabahay, ganyan. Bakit sa'yo iba yung focus mo? Focus mo yung magkaroon ka ng sarili mo dahil ba sa
namaliit kita or sige sabihin natin namaliit ka sa mga pinagsasabi ko sa'yo dahil sa sama ng loob ko. Kaya kapag gumi-give up na sa relasyong meron tayo kasi ang sinasabi niya, basta ako hindi ako nakipaghiwalay sa kanya, siya ang gumi-give up. Yun po yung sinasabi nila sa side niya. Pero in-explain ko naman din po sa side niya na gusto ko lang kasi magkaroon ng realization yung asawa ko kung ano yung magiging importansya namin. Although hindi ko po siya matiis na yan, katulad po niyan, may magchat-chat siya. Kaya hindi ko po alam kung ano. Kaya po ako tumawag para ma-real talk niyo rin po, masapul niyo po ako, masasapul niyo po ako, ma-explain din po kung ano po yung nararamdaman ng asawa ko, kung ano po nasa isip niya. Gusto ko po magkaroon ng idea. Kasi hindi pa rin naman po akong gumi-give up na talagang totally na harado ang pinto para sa kanya. Sarado ang pinto pero bukas ang panty. Sorry. Ay, nako. Ayun po ang aming storya. Ang tanong mo sa akin? Ano po? Ha? Anong tanong mo sa akin? Ano po? Alit na medyo choppy. Pag ako na, anong tanong mo sa akin? Ako? Anong tanong po? You want my opinion over this? Yes po. Okay. Let me start by saying, huwag na kayo magbalikan. Okay na yan. Okay po. Iwalay na kayo. You are not, I'm sorry to say this. This is a little bit overreaching, a little bit judgmental, but I'm going to tell you bluntly. Ready? Yes, ready po. You are no longer the wife that he needs para buuin yung kanyang manhood. Regardless of what, ano man yung attached condition to that, you have crossed that line twice. No? You are the first person in this story na hindi kayang pahalagahan yung pride na mister mo. Probably he deserves it. Probably he deserves this. No? Kasi manloloko din naman siya. Pero manloloko ka din. So nagwawalang yaan na lang kayo. Yan ang buong katotohanan. This has been doomed from the very first time that you had your you did your cheating, having sex with your ex. At may pride ka pa na sabihin na, umamin naman ako eh. Para tanggapin mo. Tinanggap mo naman ako eh. Eh di, dapat hindi pa isumbat mo yan kasi tinanggap mo ako eh. Parang ganun yung dating eh. Your husband has been so used to being belittled by your family. Maybe he deserves it. Maybe he lacks aspirations in life. But one thing is clear. Para buuin niya yung kanyang bravado bilang lalaki, hindi na rin manggagaling sa iyo yung dahilan. Because of all the people in this story, isa ka sa pinakaunang tao na yumurak nun sa kanya. You started this. Itong lokohan series sa relasyon ninyo. Umpisahan mo to. You started the culture of cheating in this relationship. Not at any point I'm saying na tama naman, naggantihan kayo, ganyan. But evidently he was not able to drop it. He was not able to let it go. Para sa kanya, fair game na yung lokohan. No? Fair game na yung lokohan. So, tama naghiwalay na kayo. Alam mo, listening to you, Ain, habang nakikinig ako sa kwento mo, a part of me nagki-cringe. Oo, kasi you have this claim, hindi ko alam kung nare-realize mo to, ma'am, no?
na hindi ko alam kung nare-realize mo 'to, pero parang sa utak mo, ang swerte niya kasi pinatulan mo siya. Gano'n mo i-regard yung relasyon ninyo, eh. Kahit sa pakikipaghiwalay 'no, nakikipaghiwalay ka kasi gusto mo ma-realize niya kung gaano ka kahalaga. Okey sana kaya kong sundan yung reasoning, eh. Pero yan din na kasi ang ginamit mong reasoning nung nakipagbanatan ka sa CR sa ibang lalaki kasi gusto mo siyang i-save. Baluktot pa rin, eh. 'Di ba ang gago, 'di ba? Hmm. Imagine mo sabihin mo sa'kin na, "Ay, opo kasi mawala yung asawa ko kaya pumayag po ako sa" Oh my God, you can just go to the police. Everything would have been solved. So, hindi mo ginawa yun. So, hindi ko alam yung thought process ng part na yun 'no. Naguluhan lang ako na yun yung thought process mo. I mean, for your sake na ma'am 'no, para sa kapakanan mo. Hmm. Po? Para sa kapakanan mo na 'to ha. If the Mm. guy in your life 'no, kung itong lalaki sa buhay mo is this toxic enough 'no, para yung toxicity ay kumalat sa utak mo at magawa mong tanggapin sa utak mo na dapat makipagtalik ka na rin sa asawa na nakatalik niya para magtabla ang lahat ng bagay at maging safe. Kung naandun ka na sa part na yan, then this guy is no longer the right person to be in your life. Because it's evidently bringing out the worst in you. So, honestly, sa totoo lang ha, without any hesitations, plain and simple, this is meant diba, to end. Tama na yan. Maghiwalay na kayo. Nagagaguhan na lang kayo parehas. Nagagaguhan na lang kayo parehas. Diba? Opo. Mm. I have a favor to ask you. Ano po yun? Aminin mo sa magulang mo yung mga ginawa mo din. Alam po nila lahat. Alam nila lahat. Ano sabi ng magulang mo sa'yo? Both families po. Alam nila nakipagtalik ka sa ibang lalaki? Opo. Oo. Ako naman po ay, ano po, lagi naman po sinasabi ko sa kanila. Even both side po. Hindi ko mag-gets yung part na yun. But anyways, that's good that you did that. It's good that you did that. Pero doon ako nalulungkot na. Dumating na sa punto na yung mga bagay na hindi ka tanggap-tanggap, yung mga bagay na unacceptable, naging acceptable na. No? Yung line of reasoning mo, di ba? It is already so tainted that you are now forgetting to think straight. And the very reason kung bakit ganito ka na mag-isip, ang bobo na ng datingan ng pag-iisip mo. Dahil sa lalaking yan. So it's not just good, it's not just bad, it's good and bad. Opo. You have your own shares of mistakes here.
And I really hope that you can start correcting them. No? I hope that you can start correcting them. Be on your own. Ikaw na muna. Wag na kayo. Ang daming bagay na nakalimutan sa buhay mo. Self-respect, na wala ka ng respeto sa sarili mo. In so many facets and aspect of you as a person, nawalan ka ng respeto sa sarili mo. Tama, mali? Tama po. Sorry, nakaka-cringe yun, ha? Nag-usap kayo nung asawa, nung naging kabit ng asawa mo. Sabi niya, ganti tayo, mag-sex tayo. Pumayag ka. Hindi ko naintindihan yung part na yan. Sobrang baloktot nun. Para mo sinabi na, ang dami kasing lamok sa bahay namin kasi sinunog ko yung bahay namin eh. Wala na yung lamok. Wala na rin yung bahay. It's so illogical. No, hindi, ayoko maniwalang tanga ka. Ayoko maniwala. But there will come a person into our lives, in your life, na darating that will make you feel na okay lang maging tanga in a bad way, at siya yun. He has taught you to forget about your self-respect and self-preservation. Of all the concerns na meron tayo ngayon, yun ang pinaka-concern ko. Yung part na yan. Akala mo naniniwala kung hindi mo gusto yon? Gusto mo yun. The idea excites you. Hindi ko alam. Gusto yun. Ewan ko. Dala mo anak mo. Diba? Sabihin na natin, sige, kunyari, mali ako at tama ka. Para gawin mo yon, nasa tamang relasyon ka pa ba? Hindi ko alam. Sagutin mo ngayon. Para gawin mo yon, para maging tama sa utak mo yon, for it to become an okay in your thought process, nasa tamang relasyon ka pa ba? Habang nakatuwad ka sa CR, at nagbebembangan kayo nung asawa nung naging kabit na miss, ano naiisip mo nun? Ay, ito pala ginawa niya. Ganon? How can that be an okay? Okay, di ba, in your thought process? How can that be an okay thing in your thought process? Paano naging okay yun? At pag hindi ka humiwalay sa lalaki na yan, there will be more of this. And in that process, you're going to lose yourself, which ako bilang kaibigan mo ako. Ako bilang kaibigan mo, I will not want to happen to you. Isang magandang bagay na maghiwalay kayo. Yung mga hinihiling mo, di ba? I-GPS mo siya. Hindi naman dapat mahirap hingiin yan eh. Deserve mo yun eh. Nasasakal na daw po siya. No. Kasi gusto niya ng option na pwede siyang gumawa ng kalokohan. Yun. So, kasi kaya sorry ha. Kaya ito yung premise ko kasi ang tanong mo sa akin bilang lalaki. Yes po. Doon ka nag-umpisa eh. So pinapaintindi ko sa'yo. Opo. Okay lang po yun. You are Wala no akong longer the right person para buuin yung pagiging lalaki niya. Kasi hindi ka maingat doon.
He probably deserves it. He probably deserves it. But why stay in that kind of relationship kung ayun na yung dynamics ng relasyon ninyo? Babuyan na. Di ba? Babuyan na eh. Okay? Opo. Tigilan mo na yan. Makipag-iwalay ka na dyan. Huwag ka na makipagtalik dyan. Hindi ko alam sa'yo, no? Ginagawang premyo ang Kifify mo. I want to tell you something. Ready? Opo. This is weird. Maybe I'm wrong. But maybe, all along, tama yung nanay mo na dapat wag na kayo naging magkasintahan. Just maybe. No? Baka all along tama yung nanay mo. Okay? Opo. Humingi ka ng tulong sa nanay mo na matulungan mo ako na layuan siya. Gawin mong gatekeeper nanay mo. I want you to be better. Kaya pa yan. You're young. You're 31. There's so much in life that you can still accomplish. Okay? Opo. May tanong ka pa? Wala na po. Tawagan mo kapag things are better, okay? Okay po. Maraming salamat, Ain. Thank you so much po, Papa Jack, for this conversation. Anong bottom line natin? Alin po ba ito? Hiwalayan. Yes. You are no longer the right woman para buuin yung kanyang bravado bilang lalaki. Importante yun. And he is no longer the guy para magturo sa'yo ng self-preservation. Alam mo yan. Hindi mo kailangan tanong sa akin. Okay? Opo. Good morning, ma'am. Good morning. Bye-bye. Thank you so much po.